Welcome back sa Panahon TV at ngayong umaga makakasama po natin si Pagasa Weather Forecaster June Galang para bigyan tayo ng latest kaugnay kay Bagyong Ruby. Good morning po, Mr. Galang. Maraming salamat, Jessie, at magandang umaga din sa'yo. Mr. Galang, ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito kay Bagyong Ruby? Nasaan na po ba ito at mas lumakas pa ba itong si Bagyong Ruby at papaano na po ba ang magiging track o kilos nito? Lalo pa pong lumakas ang bagyong si Ruby habang ito'y papalapit dito sa may Eastern Visayas at medyo bumagal po. Sa ngayon po ang kinikilos niya 13 km per hour, west-northwest pa rin po. Ang kanyang intensity ngayon umaabot na po sa 215 km per hour yung kanyang maximum sustained winds. At ang kanyang gustiness maabot na po ngayon sa 250 km per hour. Kaya paalala po sa mga kababayan natin dito po sa mga areas na maapektuhan na maging handa po tayo. Sa mga nabanggit nga po natin critical areas kanina, nakapaghandaan po natin ito nga si Bagyong Ruby dahil ayon nga kay Mr. Galang ay mas lumakas pa itong si Bagyong Ruby at bumagal naman ang naging pagkilos nito. Mr. Galang, ngayon po ano-ano na bang mga lugar ang nakailalim sa public storm warning signal? Ngayon po nasa ilalim ng signal number 2 ang Sorsogon, Ticao Island at Masbate. Dito naman po sa parte ng Visayas, itong Northern Samar, Catanduanes, Albay, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Cebu City, Bantayan Island, Camotes Island. At dito naman po sa parte ng Mindanao, itong Surigao del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island at Siargao Island. Sa signal number 1 naman po dito sa Luzon, apektado po itong Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Burias Island at Romblon. Dito naman po sa parte ng Visayas, signal number 1 ng Capiz, Iloilo, Negros Oriental, Negros Occidental, rest of Cebu, Siquijor at Bohol. Sa parte naman po ng Mindanao, nakataas ang signal number 1 dito po sa Misamis Oriental, Agusan del Sur at Camiguin Island. At pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin nasa ilalim ng signal number 2, mag-ingat po sa posibleng storm surge na pwedeng i-generate ng bagyong si Ruby. Samantalang ang nasa ilalim ng signal number 1, ganun na rin nasa ilalim ng signal number 2, mag-ingat po sa mga flash floods o landslides. Sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar na nakailalim po sa public storm signal number 1 at patuloy po tayo mag-monitor sa lagay ng panahon lalo pat mataas po ang porsyento na mas lumapit pa nga itong bagyo sa ating kalupaan. At Mr. Galang, sa paglapit po nito o sa pagtama nito sa ating landmass, posible po ba na humina ito nga si Bagyong Ruby? At ngayon na nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility at medyo mabagal ang pagkilos, kailan po ba natin inaasahan na lalabas ito sa ating PAR? Naasahan po natin na pagtama ng bagyong Ruby sa may Northern Samar nitong Sabado ng gabi hanggang early morning po ng Linggo. Medyo bumagal po ngayon at naasahan natin pagtama nito, medyo hihina po ito ng kaunti. At dahil sa kanyang tinatahak na bilis at galaw, kung magtutuloy-tuloy po ito, Miyerkules pa po next week makakalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So yan po mga kababayan, inaasahan nga na bukas ng gabi ay posible na maglandfall ito nga si Bagyong Ruby habang next week naman inaasahan na lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility kung mapapanatili nito yung bilis ng kanyang galaw. At Mr. Galang, marami po sa ating mga kababayan nagtatanong lalo na dito sa Metro Manila na merong kalawakan o may pagkamalawak ito nga kaulapan ni Bagyong Ruby. Papaano po ba nito maapektuhan ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila? Kapag po yung yung sentro ng Bagyong Ruby umabot na dito sa malapit sa Mindoro, dahil sa laki ng kanyang radius, abot na po dito sa Metro Manila, kaya asahan po natin sa araw ng Linggo, makakaranas na po na yun ng mga malalakas na pagulan dito po sa Metro Manila na may kasama na po na malalakas na hangin. Ulitin lamang po natin, araw ng Linggo, ayon kay Mr. Galang, posible na tayong makaranas ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. At bukod nga po sa buhos ng ulan, posible rin tayong makaranas ng malalakas na hangin. Dala nga po yan ng malawak na kaulapan nito nga si Bagyong Ruby. At Mr. Galang, para mabigyang gabay naman po natin yung mga kababayan natin, lalo na yung naninirahan sa coastal areas, saan po ba nakataas ngayon ang gale warning? Patuloy pa rin po nakataas ang gale warning natin dito sa mga seaboards ng Northern Luzon at ito pong buong eastern seaboard ng ating kapuluan, itong eastern seaboard ng Luzon, eastern seaboard ng Visayas at eastern seaboard ng Mindanao. At paalala lamang po,
Huwag po munang pumalaot sa mga nabanggit na baybayin. Ulitin po natin, no, dito sa Luzon, bagamat hindi po umaangat nga ito nga si Bagyong Ruby, ay nakataas po ang gale warning ng Pag-asa. Ibig sabihin, magiging maalon po hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. Siyempre, ganoon din po para sa may Visayas at Mindanao. Kaya po sa mga kababayan natin, iwasan muna ang maglayag sa mga susunod na oras para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Mr. Galang, bilang panghuling katanungan na lamang po, ano po ba magiging lagay ng panahon natin ngayong araw ng Biyernes? Base po sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast. Bukod po sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 2 at signal number 1, yung pong natitirang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao, kasama na po dito sa Metro Manila, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantalang patuloy pa rin po nakakaapekto dito sa Northern Luzon, itong Northeast Monsoon, kaya itong Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera, mahihinang pag-ulan po ang pwedeng maranasan ngayong araw na ito. So bukod po dito kay Bagyong Ruby ay umiiral pa rin sa bansa natin ang Northeast Monsoon o hanging amihan at yan po ay magdadala ng mga pag-ulan sa may northern part ng Luzon. Samantala, doon po sa mga nabanggit na public storm warning signal, patuloy nga po tayo mag-monitor sa lagay ng panahon dahil posible na po kayo makaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Samantala, sa ibang lugar po, particular po sa may Mindanao, Southern Mindanao, fair weather condition po kayo dyan, pero asahan pa rin natin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkida at pagkulog, lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Maraming salamat po, Mr. Galang. Huwag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV.